Magandang gabi ho sa bawat isa. Lahat po tayo tumayo and please get your Bibles. Kung may mga Biblia po kayo, please open in Matthew chapter 13. Tuwing gabi ho ng linggo ay mag-aaral po tayo for the next maybe 3 months, the parables of Jesus Christ. Yan po ang serye ng atin pong pag-aaral. If you remember, last Sunday night, anong parable po ang aking itinuro, if you still remember? Prodigal son. The parable of the prodigal son. Buksan niyo inyong mga Bible sa Matthew 13, verse 1 until verse number 9. Ito po ay babasahin natin ng sabay-sabay. Ready, begin. The same day, when Jesus went out of the house and sat by the seaside, and great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat. And the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But others fell into good ground, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. May the good Lord bless the reading of His words. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat nagbigay ka sa amin ng isang aklat na kung saan aming masusumpungan ang iyong mga salita. Dalangin ko na maunawaan namin ang iyong mga salita, aming dinggin at unawain ang iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko na tulungan niyo po kami sa gabing ito sa aming pag-aaral. Ipagpatawad niyo po lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Tulungan niyo ako sa pangangaral at tulungan niyo ang bawat isang makikinig. Dalangin ko na bigyan po namin ng attention and interest ang mga bagay na aming pag-aaralan po ngayong gabing ito. Lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maupo ang lahat. Ang pamagat ng atin pong pag-aaralan sa gabing ito ay the meaning of the parable of the sower. Dali lang po. I'll just open my Zoom. Okay. The meaning of the parable of the sower. Sa pag-aaral po ng Biblia, may Latin maxim na amin pong kinikilala. At ito po yung Latin maxim, Scriptura, Scripturae Interpres. Did you receive, Ira, my PowerPoint, my outline? Okay, can we start now?
Scriptura scripturae inter pres. Ito pong mga salitang ito is one of the basic principles of hermeneutics. Isa po ito sa mga prinsipyo ng hermeneutics. Ano ba yung hermeneutics? Ang hermeneutics po, especially hermeneutica sacra, is Bible interpretation. Ang ibig pong sabihin ng scriptura is scripturae inter pres. Ang ibig pong sabihin, scripture interprets scripture. Ang salita ng Diyos ay ipinaliliwanag ang salita ng Diyos. Ang ibig pong sabihin, this means that when interpreting a particular passage, one should compare it with other passages to gain clear understanding. Na pag nag-aaral po tayo ng isa pong bahagi ng salita ng Diyos, kailangan po nating ikumpara ito, ihambing natin sa ibang mga talata upang higit po na magtamo tayo ng mas maliwanag na pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Yan po yung sinasabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 2 na comparing spiritual with spiritual. So you compare passage with another passage. Halimbawa po, pinag-aralan po natin ang the letters of Jesus to the 7 churches, yung liham ni Kristo sa 7 iglesia, ating nakita, may binanggit na mga symbolic words, may mga symbolic words na ginamit. Halimbawa, yung pong angel, and then yung candlesticks. And doon mismo sa Revelation chapter 1, binigyan ng kahulugan ng Panginoon na yung 7 golden yung candlesticks, yun po yung church. Yung 7 golden candlesticks, yun po ang 7 churches sa Asia Minor. Yun pong angel, yun po yung mga messengers ng ating Panginoon, yung mga pastor ng local churches. Now, ito pong prinsipyong ito, yung Scripture interprets Scripture. This principle is clearly applied and exhibited in the parable of the sower. Ito pong prinsipyong ito ay ating makikitang ginamit dito po sa parable of the sower o talinghaga ng maghahasik. Inyong mapapansin mga kasama, ito pong Matthew chapter 13, particularly yung nagko-cover po sa parable of the sower. Pag inyong tiningnan, ang verse number 3 to verse number 7, ito po yung narration of the parable, yung pagkukwento ng talinghaga. At babasahin ko po, para tuloy-tuloy po tayo, basahin ko po sa Tagalog. Talatang 3, marami siyang itinuro sa kanila. Can you increase the volume, please? Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalintulad. Sinabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar kung saan wala gaanong lupa, mabilis na tumubo at nakakatuwa. Diba, yung isang salita na pinag-aawayan sa Senado ngayon at ng Kongreso, yung salitang forthwith. Ginamit po dito yon. Ang ibig pong sabihin ng forthwith, mabilis, agad. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa, ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw at dahil hindi malalim ang ugat na matay ito, may mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo, lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi, at ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, lumago at namunga, ang iba'y napakarami ng bunga, ang iba'y marami-rami, at ang iba na may katamtaman lang, kaya't mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Siyang may tenga ay dapat makinig. That is the narration of the parable. Ang sumunod pong bahagi ay from 10 to verse 17, Jesus explains why He uses parables. 10 to 17 explains why Christ uses parables. Ipinaliwanag po dito ng ating Panginoon sa mga
alagad kung bakit po siya gumagawa ng talinghaga. Pero bago ho natin sagutin yung tanong na yan, ano ba ibig sabihin ng parable? What is a parable? Now let me give you two definitions. One is a little bit profound, but the second one is very simple. The first is this. A parable is a story from real life. Ang talinghaga ay isang kwento mula sa tunay na buhay o real life situation from which a moral or spiritual truth is drawn. Ang talinghaga ay isang tunay na pangyayari sa buhay na kung saan nakakakuha tayo ng spiritual na aral. Another definition ng parable, a parable is an earthly story with a heavenly meaning. Ito ay isang makalupang kwento, subalit mayroong makalangit o spiritual na kahulugan. Alam po ninyo mga kasama, pagdating dito sa chapter 13, as if Christ shifted His method of teaching. Alam niyo si Kristo po, ang ating Panginoon, is a master teacher. Isa po siyang magaling na tagapagturo. Una, magaling, kaya siya magaling. Number one, magaling ang nilalaman ng kaniyang pagtuturo. Pangalawa, magaling ang kanyang pamamaraan. Hindi po siya isang mangangaral o tagapagturo na iisang pamamaraan lamang ang kanya pong pagtuturo. Dito, if you would notice, in chapter 13, siya po ay gumamit ng mga talinghaga. Ngayon, ang mga apostol ay nagtanong po sa kanya, dito po sa verse number 10. Basahin natin ang tanong ng mga apostol or ng mga alagad. And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? Panginoon, so nagtaka ang mga apostol, ang mga alagad. Bakit gumagamit ang Panginoon ng talinghaga? Bakit hindi na lamang diretsuhan kung magturo ang ating Panginoon? And there are three reasons. Jesus Christ gave them three reasons kung bakit ang atin pong Panginoon ay gumagamit ng talinghaga. Here's the first one. First, Jesus spoke in parable to continue to reveal truth to His disciples. Kaya po gumamit ang Panginoon ng mga talinghaga upang kanyang ipagpatuloy ang kanyang pamamahayag ng katotohanan sa kanyang mga alagad. The Lord said He was making known to them the mysteries of the kingdom of heaven. In verse number 10, and the disciple, verse number 11, He answered and said unto them, Because, you see, He was directly answering the question, yung why. Alam niyo, madali ho, pag ang tanong ay why, laging nagsisimula ang sagot, dahil, because. Because why answers the question about reason. Ano bang dahilan? Bakit? Isa sa pinakamahirap sagutin mga kasama ay bakit? Bakit mo ginawa? Bakit mo siya inaway? Bakit ka nagmura? Bakit ka nagalit? That's a hard question. And here Jesus Christ was asked, ba't ka nagtuturo sa kanila ng talinghaga? Sinabi ng Panginoon, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Sapagkat sa inyo, sabi ng Panginoon, ay ibinigay upang inyong malaman ang mga misteryo ng kaharian ng Diyos. Subalit sa kanila ay hindi. Ito'y dapat maintindihan natin mga kasama. Ang makilala at malaman ang mga misteryo ng kaharian ng Diyos ay hindi para sa lahat ng tao. Lagi niyo pong tandaan yan. Gayon din naman ang pagpapala. Hindi po para sa lahat ng tao. Sinabi ng Panginoon, dahil ibinigay sa inyo, yan po yung karapatan ng Diyos, His sovereign right, kanyang ipapaalam sa kung kanino niya gustong ipaalam ang mga misteryo ng kaharian ng langit. Now, what is the mystery? What does it mean by the word mystery? Unawain po natin. The word mysteries refers to truth not revealed in the Old Testament, but which now were made known to those instructed. Yung mysteries na sinasabi ng Panginoon,
Hindi po madilim na aral, kundi mga aral na sa panahon ng lumang tipan ay itinago ng Diyos sa mga propeta, kay Abraham, kay Moses, kay David itinago. It was veiled in the Old Testament times, but now, itong mga misteryong ito ay ipinahayag na ng Panginoon sa mga alagad. Listen to this. Bakit sa mga alagad? Because truth is given to the disciples because they hear and receive the Word of God. Can you go to that, please? Truth is given to the disciples because they hear and receive. They heard and received the Word of God. Binigyan ng Diyos sila o ipinahayag sa kanila sapagkat nung tinuruan silang una, kanilang pinakinggan ang salita ng Diyos. Sapagkat kanilang tinanggap ang salita ng Diyos. Alam nyo, listen to this. Every time na kayo nakikinig ng salita ng Diyos, nakikita ng Panginoon how you responded to the Word of God. If you will hear the Word of God, kung pinakinggan mo ang salita ng Diyos, you don't just sit in those chairs, but you actively participate in the preaching of the Word. Ako ang nangangaral, ako ang namamahayag, kayo ang recipient. I am the communicator. Anong role ninyo? You receive it. You hear and receive it. Look at Matthew chapter 13, verse 12. For whosoever hath, sino man ang meron. Kasi nakinig ka, tinanggap mo, kaya nagkaroon ka. Nakita ho ninyo? For whomsoever hath, sino man ang meron. Anong meron? Yung kaalaman patungkol sa Diyos, sa mga misteryo ng Diyos. To him shall be given. Lalo po siyang bibigyan. And he shall have more abundance. Sino mang merong kaalaman, dahil nakinig ka in the previous preaching, sapagkat yung dininig mo, iyong pinaniwalaan, to him shall be given. Pero nakaupo ka rito, nung nakaraan, pero hindi mo pinansin, hindi ka naging seryoso, hindi mo pinakinggan, wala kang katiyakan. Hindi ka bibigyan. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. Sa Tagalog, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Sino yung mayroon? Yung nakinig at tumanggap ng aral. Nasaan ang mga aral na ipinangaral? Alam po ninyo mga kasama, I average 5 or more preaching every week sa church na ito. Kaya nga sabi ko kay Sister Mariel, I survived this week. Ngayon at kahapon, pang-apat ko na po ito. Bukas, magtuturo ako sa mga pastor. Wednesday, mangangaral ako. And there are morning meetings na ako'y nagtuturo. I think I average 6 sermons every week. You have abundant teachings here. But do you hear and receive it? Dahil ang aral ng Bible, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon. Pero kung halimbawa, di mo pinansin, natulog ka, ako naantok din naman ako eh. Hindi during preaching. Pag yung nangangaral para akong hinihili, naantok din ako eh. Kaya kung minsan, pag nakikinig po ako, at hinihili ako ng preacher, gumagawa ako ng outline sa preaching na kanyang ipinapangaral. I keep myself busy. Secondly, Jesus spoke in parables to hide the truth from unbelievers. Kaya ang ating Panginoon nagsasalita ng talinghaga, mahirap maintindihan,
You will have to dig deeper into the Word of God. You will have to pay more attention to what He is saying. He was saying. Dahil kung hindi ka naniniwala, ang purpose ng Panginoon, it is to hide the truth from unbelievers. Upang kanyang itago ang katotohanan sa mga hindi naniniwala. Akala ng mga hindi naniniwala, ay okay lang yan, parang tuwang-tuwa pa sila. Imbitahin mo sila na mag-aral ng salita ng Diyos. Ay, may gagawin pa ako. And they just turn their back. Na wala silang pagsisisi. But listen very carefully, ang dapat nating maintindihan, if you do not believe God, itatago din ng Diyos ang katotohanan sa iyo. Look at verse 11. But he answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. To the disciples, to those who hear and receive the word of God, sasabi ng Panginoon, it is given to you to know the mysteries of God. But notice the next part, but to them it is not given. Sino yun? Sino po yung sinasabi ng Panginoon na, but to them it is not given? To the unbelieving. Those who refuse to hear the word of God. Listen carefully. Not believing the word of God and rejecting His word has dire consequences. Yun pong mga tao na hindi naniniwala sa salita ng Diyos, hindi nakikinig, at kanya lang itinatakwil ang salita ng Diyos, makararanas po sila ng mabigat na consequence o resulta ng kanilang pagtanggi sa salita ng Panginoon. Ano po ang dire consequence po nito? Look at the next part. Truth is denied to the non-disciples because they did not believe, but rather rejected the message of God. Ang katotohanan ay ipagkakait ng Panginoon sa kanila na hindi mga alagad, sapagkat hindi sila naniwala, hindi sila nakinig, dahil hindi sila naniniwala at kanilang itinakwil ang salita ng Diyos. Mag-ingat tayo. Huwag tayong maging mapagmalaki sa atin pong Panginoon. Ano pa po ang dire consequence pag hindi tayo naniwala sa salita ng Diyos at ating itinakwil ang salita ng Diyos? The little amount of knowledge which they have will be taken away from them. Yung kakarampot na kaalaman nila patungkol sa Diyos ay aalisin pa rin sa kanila. Alam niyo, natatakot po ako sa mga lumaki dito sa church pero hindi kayo seryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kayong mga kabataan, huwag ninyong sasabihin, ay bata pa ako, hindi pas para sa akin. No. Alam niyo, ang aral ng Bible, bata pa lang kayo, dapat turuan na kayo ng salita ng Diyos. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sanayin mo ang bata kung saan mo siya gustong lumaki. At pag yan ay lumaki na, when he is old, he will not depart from it. You know, listen, the reason why hindi tayo natututo because we try to exempt ourselves. Sino pang nag-i-exempt ng kanilang sarili? Yung mga bata, ay bata pa naman ako. No, you need to know. You need to listen. You need to hear the Word of God. Understand and apply the Word of God. Meron namang bahay, alam ko na yan. Kagaya nito, ilang beses ko na itong ipinreach. Kayo ba nakakain na ng kanin? Sino nakakain na ng kanin dito? Sino nakakain ng manok? Sino nakakain ng lutong karning baboy? Eh, ba't pa kayo kumakain? Kung ang prinsipyo natin, dahil alam na natin, natikman na natin, hindi na natin, ayaw na natin, tandaan ninyo, ang salita ng Diyos ay pagkain. Hindi ho po pwede na minsan mo lang pinag-aralan and that's enough. You need to eat that continuously and regularly because it's the food for the soul. It's not just information. The Word of God is not just meant to inform us. It is not just knowledge, it must be wisdom. It must be applied in your life para maging pantas po tayo.
Tandaan niyo po, the little amount of knowledge which they have will be taken away from them. Yan po ang sinasabi sa verse 12. For whosoever hath not, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, wala kang alam, o kaunti ang iyong alam, pag sinukat, walang alam ang iyong isip. Can you imagine, nung nagpastor po ako sa Queens Row, yung mami nila, Ira, ay nagbigay ng simple quiz sa mga college students sa church na yon. Mga relihiyoso mga tao. Pero biglang-bigla ang mami ni Ira, wala silang alam. You do not come here just to sit idly. Nandito ho tayo para mag-aral. Napapansin po ba ninyo mga kasama sa ating pag-aaral? Parang may debate sa ating pag-aaral. May questions, may answer, may rebuttal, may sagot. Dahil yan ang pamamaraan sa pag-alam sa katotohanan. Kinakailangan pag may kapahayagan ng katotohanan, mayroong bubunggo, may magtatanong, at yan ay ginagawa natin sa ating isip. Tandaan niyo po, ang ikalawang dahilan kung bakit si Kristo ay nagsasalita sa talinghaga para itago ang katotohanan sa mga hindi naniniwala. At pangatlo, Jesus spoke in parables to fulfill the prophecy of Isaiah. Ang original po ng prophecy ng Isaiah, it can be found in Isaiah chapter 6. Pero dito it was quoted by Christ. Basahin po natin ay Matthew chapter 13, verse 14 and 15. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, by hearing ye shall hear and shall not understand. Sa pamamagitan ng pakikinig sila'y makikinig, pero hindi sila makauunawa. Seeing ye shall see and shall not perceive. May mata naman nakatingin, pero hindi nila maaninag, hindi nila matalastas. For this people's heart was wax gross. Kasi ang kanilang mga puso, sarado eh. Sunod, and their eyes are dull of hearing. Ang kanilang mga pandinig, mapurol sa pakikinig. Isipin ninyo, matalas ba tayong makinig? Wala ho tayo ditong binabanggit na hindi mahalaga. Alam po ninyo, sinisikap po natin that the Word of God must be preached and it must also be explained. And it is your responsibility, pag inyong narinig, inyong naunawaan, ipamuhay natin ang salita ng ating Panginoon. And their eyes, they have closed, isinara nila, pinikit nila ang kanilang mga mata. They don't want the truth. They don't want the Word of God. It was intentional on their part na ayaw nilang malaman ang salita ng Diyos. They have closed their eyes, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart and should be converted, and I should heal them. Listen to this. Pag inyong dininig ng inyong pandinig ang kanyang mga salita, inunawa ninyo ang inyong mga puso, doon ho tayo magbabago. Doon ho tayo maliligtas. At doon tayo pagagalingin ng Diyos sa ating karamdaman ng tawag ay kasalanan. And they missed God's so great salvation because they refuse to hear, understand, and receive the Word of God. Now, are you guilty of this? Alam niyo ang ating Panginoon ay Diyos na nakakatalastas ng puso at isip. Siya po'y pantas. And even tonight, God, through the Holy Spirit, is examining us kung tayo ba ay karapat-dapat bigyan, ipaalam sa atin ang mga misteryo
ng kaharian ng langit. Mananagot tayo, hindi lamang pagdating ng panahon, even tonight. If your attitude is wrong towards God's Word, you will be judged. And God might say, hindi ko bibigyan ng katotohanan niyan dahil ayaw niya sa aking mga salita. Be careful with your attitude in the heart. Alam ng Diyos yan. And let us go now to the interpretation of the parable. By the way, kanina po, nakita natin na mayroong isang manghasik na nagtanim ng binhi, may nahulog sa daanan, dumating ang ibon, tinuka ang binhi, walang tumubo, walang nabuhay. Meron namang nahulog sa batuhan, may kakaunting lupa, pero ang ilalim ay bato. Nung doon na ihasik ang binhi, agad itong tumubo, pero dahil wala gaanong lupa, nung tumindi ang sinag ng araw, nalanta, namatay ang maliit na halaman. Ang sumunod, nahulog naman po sa mga dawagan, sa madamo at matinik na lugar. Ito'y tumubo, pero dahil hindi malinis ang kapaligiran, maraming dawag, maraming tinik, maraming damo, yun pong mabuting binhi ay sinakal ng mga dawag, ng mga damo at ng mga tinik. Kaya ito ay hindi lumago at hindi namunga. Pero meron hong mga nahulog sa mabuting lupa. Namunga ito ng marami. 30, 60, 100-fold. Now what does it mean? Now we go now to the interpretation. Let us interpret. Now, sa interpretation, verse 18 to 23, diyan po ibinigay ng Panginoon ang kanyang interpretation. Yung scriptura interpres ay inapply ng Panginoon po dito. To say it in another way, the scripture is the interpreter of the scripture. Ang kasulatan ang siyang magbibigay sa atin ng pangunawa, siyang magpapaliwanag kung ano ang kahulugan ng talata. Number 1, sino po yung manghahasik? Ano po yung binhi? Etong una, the sower is the preacher. Tonight, I am the sower. Alam niyo, ang sower, mga kasama, dapat ingat siya kung ano kanyang itinatanim. Ang isang mabuting sower, ang kanyang itinatanim, the seed is the Word of God. Look at Luke chapter 8, verse 11, a parallel passage, yung kahalintulad na mga talata sa kwento o parable na ating pinag-aaralan. Luke 8, verse 11, now the parable is this, the seed is the Word of God. The seed is the Word of God. Listen carefully. Ang kailangan natin, mga kasama, is a sower, a preacher who sows the Word of God, who plants the Word of God. A biblical preacher, can you go to the next line? A biblical preacher is one who faithfully preaches the Word of God. Ang isang mangangaral na ayon sa salita ng Diyos o ayon sa Biblia, ay isa na nangangaral ng may buong katapatan, ipinapangaral niya ang salita ng Diyos. Hindi yung nagkukwento lang. Alam niyo, marami mga pastor, ang tinuturo, puro kwento eh. Kaya, pag uwi ng mga taong naalala, hindi yung salita ng Diyos, kundi yung joke. Now, hindi ho kami narito to entertain. Ang trabaho namin ay itanim ang salita ng Diyos sa inyong puso. Now, if you have a biblical preacher who faithfully preaches the Word of God, let me tell you this, he is God's servant. Siya ay lingkod ng Diyos. And he is a blessing of great value. Hindi ko po itinataas ang aking sarili because I am trying to show to you that if you have someone who preaches the Word faithfully, yan po ay alingkod ng Diyos, isang tunay na lingkod ng Diyos, dahil hindi niya ipinapangaral ang sarili niyang talino,
kundi ipinapangaral ng salita ng Diyos at ang taong yan ay isang pagpapala na mataas ang halaga. A blessing of great value. Why did I say this? 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. Sabi ho rito, ito po yung mandato ng isang biblical preacher. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with the long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating ang panahon ng mga tao, ayaw na nila sa matinong pangangaral, sa matinong aral. Alam niyo, ang gusto ng mga tao, yung kinikili-kiliti sila. Yung meron talaga silang gustong mensahe. Ayaw nila na sila ay sinasaway. Ayaw nila na sila ay itinutuwid. Ayaw nila na sila ay pinaalalahanan. Ang gusto nila, inuuto sila. Ba't pa kayo naghanap ng preacher na ganyan? Ang gusto niyo lamang yung inuuto kayo. Alam niyo po, if I preach the word, I preach the truth. Masakit po ang katotohanan eh. Kagaya din po, kasi ang salita ng Diyos, tabak yan, mas matalas pa sa tabak na may 2 talim. Pag ipinangaral ang salita ng Diyos, kuminsan nasusugatan tayo. Pero ang salita ng Diyos, hindi po iyan panaksak ng isang mamamatay tao, kundi iyan ay scalpel ng isang tapat na surgeon dahil ginagamot ang iyong buhay. Are you listening? It is not the knife of a murderer. It is a scalpel of a good surgeon. Yes, pinadugo ang iyong puso dahil inooperahan ka sapagkat may dapat alising masama sa iyo. I hope you understand that. Now let us try to understand this phrase or this passage. The phrase preach the word means to proclaim. Yung preach, ang ibig pong sabihin, to proclaim as a herald. Alam po ba ninyo ang herald? Yung announcer ng hari. A herald neither adds nor subtracts from the message given to him. Ang isang herald, ang isang tagapag-anunsyo ng hari, hindi po siya binigyan ng karapatang magdagdag o magbawas sa mensahe na ibinigay sa kanya. His work is just to tell it like it is. Sabihin niya kung anong nakalagay. Sabihin niya kung anong mensaheng ibinigay sa kanya. Hindi ka pwedeng magdagdag, hindi ka pwedeng magbawas. Yan ang ibig sabihin ng preach the word. Some preachers would define the phrase preach the word to echo what God says. Hindi ko alam kung napanood yung palabas yung Starson ni Joey De Leon at nire-requestas. Starson, ganda lalaki. Nung si Chitae na nagsabi, Chitae, ganda lalaki. Ang sagot, pangit ka. You know, ang echo mga kasama, whatever I say, it will resound on the other side, but it's the same message. Yun po ang isang faithful preacher. You just preach what the Bible says, what Christ had said. Actually, mga kasama, because of that principle, dapat magsisimula ako, parable of the wheat and the tares. Pero nakonsensya ako eh. Why would I jump over the parable of the sower? Ang initial dahilan ko, because I have preached that so many times already. But listen, I must preach every word, every verse, every chapter of the Bible. That is my Monday. Preach the word. A faithful preacher preaches only the word of God. Yun pong ibig sabihin, preach. What am I going to preach? The word. Whose word? The word of God. Preach from the Holy Scriptures. Ano ibig sabihin ng be instant? It means to be ready. It means to be ready.
It means to be urgent. Pag nangaral ka, nakasigaw ang Diyos, pabulong ka nagsasalita? No. Pag ang tono ng salita ng Diyos ay pasigaw, you shout. When the tone of the Bible is soft, be soft in your preaching. When the Bible is loud, shout. When the Bible is silent, don't speak anything about the matter. Tahimik pala Bible eh. To be instant means to be earnest. Maging masugid ka. Maging taimtim ka. Ano naman ang ibig sabihin? In season or out of season? Ang ibig pong sabihin, in season or out of season means that the preacher must preach the word at all seasons. Pakilagay mo nga ng preach yan. Must preach the word at all seasons. Sa lahat ng panahon, seasonable or unseasonable. Kapanahunan man o hindi kapanahunan, when you are given an opportunity to preach, preach. Pero ang tamad na preacher, Lunes ngayon, hindi ako magpipreach. Be faithful to preach the word when your audience seem to accept your message or when they reject the message. Masarap mag-preach pag alam mo sang-ayon sa iyo yung mga tao eh. And then you preach the word. Pero kahit ayaw nila sa mensahe, and here is the failure of so many preachers, nung kanilang mawari na parang ayaw, hindi na sila nangaral, bahala na kayo sa buhay. No! You need to preach the word. Paano kung if they will reject? That's fine. Dahil yung kanilang pag-reject, kailangan po yon sa araw ng paghukom. Isa po yan sa magiging basihan kung bakit sila parurusahan ng Diyos sapagkat kanilang tinanggihan, hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos. There must be reason and right ground for judgment. Kaya you just preach. Pag nangaral tayo, pag kanilang tinanggap, maliligtas sila. Pero pag kanilang tinanggihan, they will be condemned. The faithful preacher reproves. Anong ibig pong sabihin ng reproves? Exposes sin and ungodly behavior. Inihahayag ang kasalanan at ang hindi makadiyos na asal. Rebukes, nagpapagalit. Ayaw ito ng marami. Pero mandato yan ng pastor. Nakikinig ho ba kayo? Mandato yan ng pastor na mag-reprove, mag-expose, mag-admonish, or charge sharply, or exhort. Ito ang gusto lang nila. Ang exhort kasi mahinahon po yan eh, yung pinalalakas ka. Na ilang beses, may mga tao na yung mga umalis dito, sabi nila, ano sabi nila? Strong preacher yan si pastor. Hard preacher yan si pastor. Alam nyo, pag hard ang message, dapat hard ka. By the way, ang hardness mga kasama, it is not just on delivery. Kung the message is hard, dahil yan ang mensahe ng Diyos, hard yung mensahe ng Diyos, eh dapat ang delivery mo sang-ayon. If the tone of the Word of God is hard, the preacher must deliver it in the same way. Exhort, to encourage, strengthen, to instruct with patience and teaching. Listen very carefully here. The last part. Faithful preaching of the Word is an effective protection against apostasy. What is apostasy? Ang tapat na pangangaral ng salita ay mabisang proteksyon o pag-iingat laban sa pagtalikod sa Diyos. Darating kasi ang panahon, pag hindi nangaral ang pastor ng buong katotohanan na kanyang sinaway, kanyang pinagalitan, at kanyang pinalakas na may pagtitiis at doktrina, darating ang panahon, aayaw na yan. Ayaw na nila. Gusto nila yung... Come on, if it is the Word of God. Listen carefully. Listen carefully.
if I am not preaching the word, rebuke me. Alam ninyo mga kasama, I should preach the word of God the way God wants it to be preached. Ay, hindi ko ito ipipreach, baka ma-offend si Jake. Don't expect me to do that. Can you imagine? Once I was isang napakayamang babae, she confronted me after my preaching. Nung nagsisimula pa lamang ito sa Cubao, itong ating gawain. Sabi niya, Pastor, na-offend ako sa preaching mo. Tinira mo ako. Sabi ko, natisod po kayo dahil tinira ko kayo. Hindi ko kayo tinira. Ipinangaral ko lamang ng tapat ang salita ng Diyos. Kung nasaktan kayo sa salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ang naka-offend sa inyo, una sa lahat, if I preach the word faithfully, dapat na-appreciate nyo yun eh. Kaysa itinago ko ang katotohanan. Nakita ninyo, isa sa mga kaparusahan ng Diyos, sa mga taong di naniniwala, di nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos, itatago ko ang katotohanan sa inyo. And can you imagine? Yan po'y parusa. Pero hindi ko dapat, ang tungkulin ko is to preach the word. And I told the person, don't expect me that I say sorry. Because I just fulfilled my mandate as a preacher. If what you heard is the Word of God, ang dapat mong gawin, magsisi ka sa iyong kasalanan. Now let me go now. Dumako na po tayo sa susunod. Ano po ba yung ipinapakita ng 4 na uri na lupa? Yung lupa sa daanan, sa kalsada, lupa sa tabing daan, yung mabatong lupa, yung matinik na lupa, at mabuting lupa. What are these? The 4 kinds of soils represent 4 kinds of hearts or hearer of God's words. Yun pong lupa dito ay symbolic of the kind of heart you have. Unahin po natin, soil on the roadside, verse 19. And when anyone heareth the word of the kingdom, at kung mayroong nakapakinig ng salita ng kaharian, and understandeth it not, then cometh the wicked one, catcheth away that which was sown in his heart, and this is he which received seed by the wayside. Napakaliwanag ng interpretation. Sino daw po, ano pong katangian ng tao na nire-representa ng lupa sa tabi ng daan? Ito po ang kanilang katangian, their characteristic. They heard the word of God. Nakinig sila ng salita ng Diyos. But what happened? Nakinig, that's positive. Alam niyo, tuwing nakikinig kayo ng salita ng Diyos, that is positive. Naalala ko po, yung kuya ni Sister Riza, na siya yung umattend dito, sabi ko, sa preaching, backslider kayo, punta lang kayo ng church. Makinig pa rin kayo ng salita ng Diyos kasi positive yun. Kasi pag backslider ka, matigas ang iyong puso, tigang ang iyong puso. Pag nakinig ka ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay ulan na bumubuo, spiritual na ulan na bumubuo sa iyo. Lalambot ang iyong puso at mayroong tutubong mabuti dyan. Hindi niya ho nakalimutan yung mensaheng yun. And the Lord work in His heart. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, that's a positive thing. Pero yung sumunod po, hearers
who do not understand the word. Yan ang sinasabi ho rito. Ang sabi ho ng talata, dito po sa verse 19, and understandeth it not. Listen, is it really hard to understand the word of God? Tunay bang mahirap talagang maunawa ng salita ng Diyos? Hindi. Pero may mga dahilan kung bakit di nila maunawaan. Number one, because they did not take the word of God seriously. Hindi mo minahalaga ang salita ng Diyos eh. Sabi ni Haring David, ang iyong salita ay kagaya ng dalisay na ginto. Pustahan ho tayo. That word is just for emphasis. Kung tuwing sumasambit ako ng talata, may tumatalsik na hindi laway kundi ginto, may uupo kaya sa harap, sa likod? Ha? Meron kayang uupo sa likod? Kung sa tuwing babanggit ako ng salita ng Diyos, may tumatalsik na tipak-tipak na 24 karat gold, may uupo ba dyan? I would like to tell you, all of you will just stand so close to me. Why? Because you desire to get one of those gold nuggets. And I would like to remind you that the Word of God is gold nugget. Tipak na ginto ang salita ng Diyos. If you do not take the Word of God seriously, you will not understand it. Ikalawang dahilan, they did not recognize the Word being preached as God's Word. Hindi nila kinilala na ang salitang ipinangaral ay salitang nanggaling sa Diyos. Alam niyo, meron ho talaga tayong kinikilalang persona pag nagsalita eh. Nang ako'y maliit pa, ginagalang ko naman ang nanay ko. Pag nagsalita ang nanay ko, sinusunod ko naman pero mas matagal. Kasi tingin ko sa nanay ko, mabait eh. Ang nanay ko, paliwanagan ko lang, tatanggap ng paliwanag. Pero pag ang tatay ko nagsalita, halimbawa, sinabi ng tatay ko, Balong, ikaw ang magtatapon ng basura gabi-gabi. Ito, trabaho mo, ito ang lilinisin mo. Pag uwi ko, gusto kong makita na ginawa mo ang iyong trabaho. Pag uwi ng tatay ko, maniwala kayo, sisingilin niya talaga ako. Nilinis mo ba trabaho mo? Firm yung salita ng tatay. Kaya ang chief disciplinarian talaga ng pamilya, ang tatay. Napansin ba ninyo? Kasi si nanay, kawawa naman yung anak ko. Alam mo ninyo, pag di natin itinuwid ang ating mga anak, puro tayo awa, puro tayo kawawa naman si bunso. Listen, isang araw, kayo ang iiyak dahil sa inyong mga anak. Kaya salamat na mayroong mga tatay na naninindigan. At pag nanindigan si tatay, nanay, suportahan mo si tatay. Huwag mong kontrahin. Pag kinontra ni nanay si tatay, diyan lalong lumalakas ang loob ng ating mga anak na magrebelde sa pamumuno ng magulang. Do not undermine the leadership of the father. They did not recognize the word that is being preached as God's word. Anong resulta? Pag hindi nyo naunawaan ang salita ng Diyos, kagaya ngayong gabi, pagkakataon na po ng diablo yon, yung ibon na dumagit ng binhi ay nagsisimbolo. Ang simbolo po nun ay si Satanas. Ang sinisimbolo po nun ay Satanas. The wicked one, Satan, comes and snatches away the word from your heart. Sayang. Therefore, they did not experience salvation. They did not benefit from the word preached. What is the devil's purpose? This is an important question. What is the devil's purpose in hindering people from hearing and understanding God's word?
Ang may kalooban po na huwag tayong makinig at huwag nating maunawa ng salita ng Diyos, walang iba kundi si Satanas. Hindi Diyos. Ito po ang dahilan. Those by the wayside are they that hear, then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Yung mga nasa tabing daan, silang mga nakinig, at dumating ang dyablo, inalis o ninakaw ang salita mula sa kanilang puso, baka sila sumampalataya at maligtas. Kaya alam niyo mga kasama, our responsibility is to preach. As I've said a while ago, those who will hear and receive the Word of God will be saved. But those who will refuse to hear and reject the Word of God, they will be condemned one day. At pag sila ay humarap sa Diyos, solid ang ebidensya. Alam niyo sa Constitution? Lahat ng kaso is bailable. Lahat ng kaso ay pwedeng piyansahan. Kahit na po yung mga kaso na ang kaparusahan ay reclusion perpetua. Yun pong ganyang mga kaso, non-bailable po yan. Pero meron pong exempt Kung halimbawa, mahina ang ebidensya for conviction, pwede kang magpiyansa. Pero dito mga kasama, pag hindi ka nakikinig, hindi mo inunawa at hindi mo tinanggap ang salita ng Diyos, solid na ground for conviction yan. I'm telling you, God is watching us. Let us go to the second soil. Can you go to letter B? Soil on stony ground. Yan pong binhi sa mabatong lugar. Verse 20 and 21. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word of God, heareth the word, and anon with joy receiveth it, yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. Tingnan po ninyong katangian ng tao na sinisimbolo ng mga nahasikan ng salita ng Diyos sa mabatong lugar. Number 1, nakinig sila ng salita ng Diyos. Hindi lamang nakinig, immediately receives the word with joy. Yun po ibig sabihin, anon with joy receiveth it. It means immediately. Agarang tinanggap ang salita ng Diyos. Agaran mga kasama na may kagalakan pa tinanggap ang salita ng Diyos. But here is the thing. No root or no deepness. Hindi po, walang lalim. Hindi inugatan. Hindi nagpatuloy. Alam ninyo mga kasama, it's not sufficient na sinabi mo naniwala ako sa Panginoong Kristo. Pakinggan po ninyo sinabi ng banal ng ating Panginoon. In John chapter 8, please open your Bibles, please. Sino ang tunay na mananampalataya? Sino ang tunay na naligtas? Yun bang sumampalataya lang? Pakinggan po ninyo, John 8, verse 31. Verse 30. As he spake these words, many believed on him. Nung magsalita ang Panginoon ng mga salitang ito, maraming sumampalataya sa Kanya. Is that enough? Hindi ho. Look at verse 31. Then said Jesus to those Jews which believed in Him, at siya'y nagsalita sa mga Hudyo na sumampalataya sa Kanya. Ito sabi ng Panginoon, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Pag kayo'y nagpatuloy sa aking salita, kayo nga ay aking mga alagad. Pero ito pong ating nabasa mga kasama, very emotional.
masentimiento siya. Pero no root, no deepness sa kanyang pagtanggap. Ano pong sumunod? Yung kanyang pananampalataya is only temporary. Temporary faith is no faith at all. Nakikinig ba kayo? Yun ang pansamantalang pananampalataya, narito ngayon, bukas wala. Huwag kayong madaya ng dyablo that I am saved. The fact ng iyong pananampalataya is just temporary and not permanent. You are not saved. Because Christ said in verse 31, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Pag nagpatuloy kayo sa aking mga salita, kayo nga'y aking mga alagad. At pag nagpatuloy tayo sa salita ng Diyos, you know what will happen? Doon mo makikilala ang katotohanan. Then ye shall know the truth. At pag nakilala mo ang katotohanan, the truth shall set you free. Mapapalaya ka saan? Saan ka palalayain? Sa kasalanan. Ano na maliwanag, oh. Ang mga kausap dito ng Panginoon, yung mga Israelita, sabi nila, bakit mo sinasabi you shall be made free? Hindi naman kami naging alipin. Sinagot sila ni Jesus. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is what? The servant of sin. Alam nyo, ang ligtas, ang gusto ng Diyos, hindi lang patawarin tayo sa ating kasalanan. Dahil ang pagpapatawad, it is something to do with the records of our sins. Pero hindi lamang yun eh. Ang gusto ng Diyos, mapalaya tayo sa ating mga kasalanan. Si Zacchaeus na magnanakaw ay hindi na nagnakaw. Si Saul na mamamatay tao, hindi na siya pumapatay. Bagkus siya na ngayon ang pinapatay, yung dati kanyang inuusig ng mga tao, naging kagaya na siya, naging mananampalataya na rin siya ng Panginoong Kristo. Si Maria Magdalena, isang patutot, isang harlot, hindi na po siya patutot, binago na po siya ng Panginoon. Ang tunay na naligtas, mga kasama, it is not temporary, his faith is permanent, and it is evidenced by the change in his life. Only temporary, they do not last. Listen to this. The mark of a true Christian is his endurance, his enduring faith. Yung kanyang pagpapatuloy, yung kanyang pagtitiis, yung pagpapatuloy ng kanyang pananampalataya. Ano pong resulta po nito? When tribulation or persecution comes, yan pong araw na tumindi ang sinag, yan pong mahinang halaman na tumubo, na hindi inugatan, mahina po yun, nang sumikat ang matinding araw, nalanta. Hindi namunga. Ano po iyon, mga kasama, yung matinding araw? Yun pong matinding araw na yon ay mga tribulations or persecutions because of the Word of God. Alam nyo, meron ho talagang kapigatian o pag-uusig. Dahil sa salita ng Diyos. Pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, you'll be persecuted. You will undergo tribulation because of the Word. And look at what happened. For when tribulation or persecution ariseth because of the Word, by and by, he is offended. Maya-maya lamang, natisod na siya. Na-offend na siya. He fell away. Is this true faith? No. Is the person saved? No. His faith is temporary. Ikatlo, soil on the thorny ground. Verse 22.
Ito naman yung binhi na nahulog sa matinik na lupa. Seed on the thorny ground. I'm sorry, I'm wrong po itong aking entry dito. He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, siyang nakinig ng salita, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Anong katangian po nito? Nakinig ng salita ng Diyos. Again, I would say, that's a good thing. That is a positive thing. That is highly profitable pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Listen to this. You come here tonight, hindi sayang ang inyong oras. Hearing the preaching of God's word is good and beneficial. It's not a waste of time. Pero here's the problem with this man. He heard the word of God in wrong environment. Nakinig siya ng salita ng Diyos. Pinakinggan niya ang salita ng Diyos. Pero ang problema, hindi niya nilinis ang kanyang buhay. Anong meron sa kanyang buhay? Nariyan po ang the care of this world. Yung mga pangangailangan. Napakaraming nakinig ng salita ng Diyos. They just fall away. Dahil sabi nila, Pastor, kailangan ko ng kumita ng pera. Alam niyo po, kung ang pagkita ng pera ay iyong itinuturing na mas mahalaga kaysa Diyos at sa Kanyang mga salita, malayo ka sa kaharian ng langit. Ang totoo po niyan, ititigil natin ang lahat. Gaano man kaabala tayo, pag oras na ng Panginoon, nasa mangusap sa atin, the care of this world. Gusto ko po kayong sabihan. Sa Matthew 6 verse 33, ang mga alagad, nag-aalala anong aming kakainin, anong aming inumin, anong aming idadamit. Anong sabi ng Panginoon? Ang mga hintil, ganyan magsalita. Pero hindi nyo ba alam na bago nyo pa alam ng Panginoon na kailangan yung mga bagay na ito? Verse 33, ang sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God. Do not put the cares of this world. Huwag po natin unahin ang kayamanan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But the problem is, if you don't believe on the word and promises of God, hindi ka, magpapatuloy ka pa rin. Unahin kang maghanap buhay. Alam niyo, 7 araw ibinigay sa atin ng Diyos, 6 na araw tayo naghahanap buhay, isa lang ang sa Diyos. Gareklamo pa tayo niyan? Gareklamo pa tayo? Inaagaw pa natin yung sa Diyos? Hirap na hirap pa tayo? Mga kasama, I am appealing to your sense of fairness now. Mag-isip nga tayo. Ba't di natin maibigay ang linggo? Listen. Give time to God. In fact, sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pangako ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Among the thorns represent the cares of the world and the deceitfulness of riches. Ang ipinapakita po niyan, yung mga alalahanin sa mundong ito at ang pandaraya ng kayamanan. Mandaraya po kayamanan eh. Anong ibig pong sabihin na mandaraya ang kayamanan? Ang kayamanan sa mundong ito, pag iyong nakamit, marirealize mo, hindi pala ito ang tunay na kayamanan. Kay rami ko na pong napuntahang mga mayayamang bahay, mga mayayamang tao na may malalaking bahay. Kay rami, sa Amerika ho, ang mahirap po doon, mayaman sa atin eh.
Yung kinukwento ko nga sa inyo, may nakita akong ang ganda-ganda ng kotse, hinabol ko po yun. Inabutan ko po siya sa traffic, sa ilalim ng traffic light. Tumabi at talaga ako sa kanya, sinilip ko ang ganda ng kotse, pero yung nakaupo doon, nakabusangot. And it dawned on me na hindi ibig sabihin mayaman ka, masaya ka. That's the deceitfulness of riches. Anong resulta po? Dahil hindi siya naging maingat, the word was choked. Sinakal ang salita ng Diyos. Itong resulta, the word was choked. Sinakal hanggang mamatay ang salita ng Diyos. And becomes unfruitful. Saved ba ito o hindi? This is not saved. Lastly, tapos na po ako after this. The good soil. The seed in the good soil. Verse 23. Mayroon pong 3 talata. Kinumpara ko po yun pong mga magkakaparehas na talata sa Matthew, Mark, and Luke. But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some an hundredfold, some 60, and some 30. Mark 4:20, and these are they which are sown on the good ground, such as hear the word, receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. But that on the good ground, Luke 8:15, are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. Look at their characteristics. Number 1, nakinig ng salita ng Diyos. Number 2, they understand the Word of God. Listen, if you don't understand the Word of God, the word which you had heard will not benefit you. Hindi ka makikinabang sa salita ng Diyos na hindi mo naunawaan. Kaya naglagay ang Diyos ng pastors, preachers, teachers. Sila yung mga instrumento ng Diyos para tulungan ang mga mananampalataya na makaunawa ng salita ng Diyos. Yan ang unang katangian. Hears the word of God, understands the words of God, and then he receives the word of God. At hindi ho nagtapos doon, keeps or obeys the word of God. Iningatan o sinunod ang salita ng Diyos. Yung 4 na ito ay dapat nasa atin. Makinig, umunawa, tanggapin, at ipamuhay ang salita ng Diyos. Tingnan po ninyo magiging resulta, namunga ng marami. Verse 23, but he that receives seed into the good ground is he that heareth the word, understandeth it, which also beareth fruit, namunga, and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. Hindi ho pare-pare sa bilang ng ating bunga. But definitely, pag ikaw ay tunay, kung ang puso mo ay mabuting puso, honest and good heart, mabuti at tapat na puso, hindi ka nagsisinungaling. Meron ho akong kinounsel kamakailan. Nasabi ko, mag-usap tayo ng totoo. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, wala tayong mararating. Hindi ka magbabago. Conclusion. Gusto ho ba natin na maging mabunga tayo? Yan ho ang pakay dito eh. Let me just repeat. Ang tamang pagtrato sa salita ng Diyos. Can you go to that point now? Sige, ilagay mo na lahat. As I conclude my message tonight. Ano ang tamang pagtrato sa salita ng Diyos? Pakinggan nyo, hear it. Punta kayo rito. Pastor, mayroon namang Facebook Live. Okay po yun. Pero alam niyo, nung sinabi ng Bible here, sa palagay ba ninyo mga kasama, part of God's contemplation, yung live streaming? Wala pa namang ganun, di ba? Pero what was contemplated for you to come and hear the preaching of God's Word.
Number 2, understand the Word. Unawain mo yung salita ng Diyos. Don't let it go. Halimbawa, natapos ang preaching, Pastor, may di ako naunawaan, may tanong ako sa inyo, that's fine with me. I will give you time to understand what it means. That aspect or that part na hindi mo naunawaan. At sumunod po, pag naunawaan mo na, don't allow it to go away. Receive it. Absorb it. Keep it in your heart. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. And lastly, obey it. Sundin mo ang salita ng Diyos. Maniwala kayo, you will become fruitful. Magiging mabunga ka. Let's all stand and we'll pray. Panginoon Diyos, salamat sa inyong mga salita. Ang iyong salita ay katotohanan, makapangyarihan, at salamat po sa sagana na iyong ipinagkaloob sa amin sa tuwi-tuwi na. Dalangin ko, Ama, tulungan niyo po ang bawat isang makinig, ang makaunawa, ang tanggapin ang iyong salita, at aming sundin at ipamuhay ang iyong mga salita. Tulungan niyo po kami. Huwag naming limutin ang iyong mga salita, Panginoon. Huwag pumasok sa kanang tenga at lalabas sa kaliwang tenga. Huwag naming katamaran ang sumamba po sa inyo. Tulungan niyo kami, O Diyos. At patawad po sa lahat ng aming sala at pagkukulang, lalo na po pagdating sa aming pagsamba, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Help us to grow. In Jesus' name. Amen. Mawit po tayo. We'll sing Now I Belong to Jesus. And we can bring our offerings. Says my Lord will love me forever, from in the power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus be